Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Guys, ako nga po pala si Mr. Kayamoto ang nagsasabing lahat ng bagay ay kayang-kaya mo basta't ito ay gagawin mo. Guys, for today's video nga po pala, gagawa po tayo ng automatic turn off light and automatic turn on light. Yung parang sa mga ilaw ng poste, guys. Ipapaliwanag ko kung paano siya gumagana at paano siya namamatay. Eto guys, magsasample pa tayo dito sa ginawa kong project ng anak ko na dim light. Ito guys, yan, umiilaw siya kapag sinasaksak ko. Again, then gusto ko siyang gawing automatic. Paano nga ba ang procedure, guys? Sundan nyo lang ang aking video, then ipapaliwanag ko. Guys, ang kailangan nating unang gawin ay umorder tayo ng photocell. Murang-mura lang naman to guys, sa Shopee, Lazada. Sa Shopee po pala ako umorder. Then 62 pesos lang to guys. Napakamura. 62 pesos. Magiging automatic na yung ilaw mo. Automatic mabubuhay, automatic mamamatay. Ito nga pala guys, yung may mga problema sa pag umalis tayo ng bahay, di ba? Minsan nakakalimutan natin buhay yung ilaw natin. Then pagbabalik tayo, umalis tayo ng gabi, buhay ang ilaw natin, babalik tayo. Kunyari, gabi natin may pasok tayo, pang gabi tayo. Babalik tayo, makakuha tayo mga past 9 na. Buhay pa rin ilaw natin sa labas. Guys, ang laki ng sayang na kuryente doon. Then sa mga, ganyan nga, sa mga nakakalimot, eto guys, eto na yung magiging trabaho nito. Eto na yung magpapatay ng ilaw natin. Eto na rin magbubuhay. Kung, kunyari, ilang araw na wala ka sa bahay guys. Kung laging buhay ang ilaw mo, syempre, ano na rin sa mga magnanakaw yon. Alam nila na walang tao doon kasi umaga buhay ang ilaw. Ilang araw na ganun guys, matitrigger na yung magnakaw. Kaya ito guys, ito na ang solution guys, 62 pesos lang. At ito kayang-kaya natin gawin to guys, napakasimple lang. Kaya nga ako si Mr. Kayamoto nagsasabi, lahat ng bagay ay kayang-kaya mo. Basta ito yung gagawin mo guys, panoorin mo lang tong video na to, madali lang to. Ito nga po pala isa-sample natin guys, yung DIY project ng anak ko. Project to ng anak ko pero ako gumawa. Ayan guys, lampshade siya. Na wooden lampshade, gawa sa bamboo. Ang experiment, ang ilaw lang pala nito guys ay yung maliit lang guys. Ito pang altar lang yata to guys. Ito guys ang gagawin nating sample guys, pero isa-sample pa rin natin tong photocell natin. Isa-sample pa rin natin tong photocell natin sa labas guys kasi gusto ko rin mag-automatic yung ilaw ko sa labas. Then habang gagawin ko siya automatic, ituturo ko na rin sa inyo para syempre makatulong tayo guys. Ito po pala guys, sa Shopee. Baliktad lang guys pero 62 pesos lang to guys. Murang-mura na. Pwede natin tong orderin. Unang gagawin natin guys, kung ito yung ilaw mo sa labas guys, syempre may makikita kayong lightning outlet. Ito guys, may makikita tayong lightning outlet. Maliit lang to guys pero walang pinagkaiba to sa ilaw natin sa labas. Then, una tanggalin lang natin yung dalawang wire nun. Madali lang to guys. Ganito lang din makikita mo guys, dalawang terminal doon sa ilaw natin sa labas. Ito guys, sabi dito sa karton, sa manual nya, yung red ang magiging output nitong photocell natin. Then ang supply nito, yung black tsaka white. Paano ito i-wiring guys? Ang magiging common natin yung white. Then ang magiging supply natin para sa ilaw yung red. Then yung black nakalagay lang to sa ilaw. Try natin guys. Itong isang wire guys, kukunin natin. Ititwist lang natin to dun sa white. Then eto, titwist lang natin to sa black. Eto na guys, yung magiging supply ng photocell natin. Then paano naman to i-wiring sa ilaw? Ang sabi guys, ang common natin dito ay white. So, ang naka-wiring sa ilaw at photocell ay white. Ito white ha. Kahit maalin dito guys. Kabit lang natin to. Walang baliktad po sa 220 volt. Ayan guys, winiring na natin. Then itong black, hindi na po natin to i-wiring ulit sa ilaw. Nakahang na lang po yan o kaya lagyan na natin ng electrical tape kapag gagamitin natin. Ang ilalagay na natin sa ilaw guys, yung output ng photocell. Itong kulay red guys. Ito na yung i-connect natin. Output to ng photocell pero kung babasahin natin sa karton, ito ay nakakabit sa load. Parang sa sensor guys, output na rin to. Ayan guys, so ito ang ikakabit natin sa isang terminal, yung pula.
Ito guys, demo lang naman to. Hindi pa naman, ito lang mabilis ang demo lang to guys kasi maikli lang tong ating video. Tapos sabi, pag na-wiring natin ng ganito guys, sabi sa instruction, ang photocell daw, ang pagkakabit niya nakaganyan. Nakataob. Kasi guys, kung makikita nyo, sa ilalim ng photocell natin ay may butas. Ayun, para sa ginagamit ng butas na yan guys. Ito kasi guys, pwede ito sa labas. Kaya once na umulan, at mapasukan man ng mag-moist man yung loob nito, kaya mapasukan ng tubig guys, kung nakataob itong ganito, lalabas lang yung tubig dito sa butas guys. Huwag natin ikakabit ito ng paganto kasi once na mabasa ito ng ulan guys, mapupuno ito ng tubig, pwede ito masira agad. Kaya guys, ito, yung butas na to, diyan lalabas yung tubig pagka nakataob siya. Kaya guys, pwede mo siyang ikabit ng paganto lang oh. Yan, simpleng-simple lang to guys oh. Ayan guys, testingin na natin. I-twist ko muna to. Ngayon guys, pwede natin tong electrical tape, pero dahil sa mabilisan lang tong ginagawa natin video, lagyan na lang muna natin to ng pinagbabawal na technique. Lagyan natin to ng sipit para hindi tayo makuryente. Then guys, ito kukuha lang ako ng bolt guys, then tuturunilin natin to. Kuha lang tayo guys ng bolt, itutunilin natin to dahil woody naman to, madali lang tong i-install. Sample guys, tornilyo lang natin to dito sa gilid. Yan, kahit pasabit lang natin. Tapos ito. Ayan guys, testingin na natin ha. Dapat kasi sabi dun sa instruction, nasa ilalim yung ilaw ng photocell. So nga naman, pag bumukas yung ilaw mo at nailawan ng ilaw mo yung photocell, mamamatay siya uli. Kasi ang kailangan nga ng photocell, madilim para umilaw to. So pag nailawan ulit ng ilaw niya, magpapatay buhay lang siya. Kaya guys, ang tamang installation nito, nasa ibabaw ang photocell, nasa ilalim ang ilaw. O guys, di ba hindi umiilaw? Kasi may ilaw po tayo guys. May ilaw po tayo sa taas guys. And guys, pwede natin tong, kasi maliwanag dito sa area guys sa pinagagawan ko. Pwede natin patayin yung ilaw ko guys. Testingin natin. Ayan guys, pinatay ko na. Tapos ilang seconds, dapat mabubuhay na yung photocell natin. Uy, ayaw mabuhay. Oh no! Ayan guys, na-delay lang. Kasi very sensitive ng photocell natin. Kagaya niyan guys, oh, tingnan nyo, namamatay. Namamatay kasi naliliwanagan itong ilaw natin. Pero kung talagang sobrang dilim, kailangan kasi guys, gabi eh. Ayan, oh, tatakpan ko ng kamay natin. Ayan guys, nag-automatic na siyang umilaw. Ganun lang guys ang pag-wiring. Automatic siyang iilaw. Pero may delay to siguro mga 5 seconds bago siya umilaw. Then, pag naliwanagan siya, ayan guys, oh, automatic siya mamamatay. Kahit pag ko na palang patay yung ilaw guys, ito na lang guys, takpan ko na lang siya ng kamay. Then tingnan natin, pag madilim na yung surrounding area niya, after ilang seconds, yan lang, may butas, ayan guys. Ayan, umiilaw na siya guys, automatic na siya. Tapos pag nagliwanag, mamamatay siya guys. Ito po yung sinasabi ko sa inyong parang sa street light guys, na automatic turn off, turn on. Then guys, eto na, dito na po magtatapos ang ating vlog for today's video guys. Abangan yung next video ko guys, iwawalan ko to sa sarili kong ilaw sa labas ng bahay namin. Abangan nyo guys kung paano, ituturo ko talaga guys. Eto, pandemo lang to guys eh. Sige guys, bye bye na. Ako nga po pala si Mr. Kayamoto. At laging tatandaan at lagi kong sinasabi, lahat ng bagay ay kayang-kaya mo. Basta ito ay gagawin mo guys. Okay guys, bye, good luck sa next video natin. Thank you.